Ako po si Ka Eric, openly known as Jeffrey Celis. Alias ko po yung Ka Eric. I am facing the nation today. Sa harap po ninyo, kasama ko mga dating kadre na nandito po. At ako po ay buhay na patotoo that there is no such thing as red tagging na ginagawa ang government. Not only General Parlade or the military and the National Task Force to end local communist armed conflict. Ako po ay inaakusahan nila na nasa narco-list. Bakit daw ako lumabas at parang walang credibility sa kay General Parlade for testifying over the program of Lakay Deo Macalma in one station. Tapos nag-react ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines, mga enablers and conspirators ng NPA at ng NDF na dati ko mga kasama. Now is the time to tell the truth. Pasensya na sa taga-IATF, hindi mo na ako mag-mask so that they will know that I am not hiding. And I will expect a confrontation with them. So hindi ako mahilig gumamit ng Facebook. I am very thankful for media to come today. Sa likod ko po, hindi pa po sila exposed in the real names. Pero mga kasama ko po sila at mga kadre din ng CPP, NPA, NDF. At may isa dyan o dalawa na mamaya pag tanungin nyo, pertaining to Gabriela Youth, Anak Bayan, Kabataan Party, bago sila mag-NPA, kagaya ko rin, they can face, the rest maybe hindi pa, kung kinakailangan. I know some of these are getting us live feed. Okay. So this is worldwide. Una sa lahat ay I request my wife and my children na kung maabot kayo nitong broadcast na ito, hindi niya alam magpapa-interview ako ngayon. Kung papatayin man ako ng CPP, NPA, NDF, at least pinatay ako for the cause of peace. Because I want to contribute to the cause of peace for this nation and for the cause of the future of our children. Hindi po ako lumabas para suportahan lamang si General Parlade or the Armed Forces of the Philippines. Lumabas po ako para sa taong bayan. The deceptive, manipulative, and skillful, masterful lies of the CPP, NPA, NDF, and the recruitment of the different sectors, more particularly of the youth sector and students, must be put to stop. Ibig pong sabihin, lumalabas ako, not because I want to support only General Parlade or the armed forces. Again, I will emphasize, I am coming out, risking my life, and putting the lives of my loved ones, my wife, my children, my family in Iloilo City in danger, knowing the capacity of my former organization, which I came from, the CPP, NPA, NDF. And kung nakikinig sila at nanonood ngayon, yes, I was mentioned by President Duterte in narco-list in 2016. But does it mean na hindi totoo na ako'y naging bahagi ng CPP, NPA, NDF? It does not follow. Number two, if I was included in that narco list in 2016 by President Duterte, ang sagot ko is very simple. I was there because of a government project, period. That project is covered by confidentiality and security protocols. I don't need to explain to you, why am I facing here? So you want to discredit me? Sabi niyo, hindi ako credible. Paano siya naging NPA? Paano siya naging kadre? Okay, that's number one. Number two, sabi niyo, nagsinungaling yan, hindi yan galing sa UP, at hindi man yan galing sa Samasa. Kasi hindi niyo alam ang tinatawag na alias reference. Alias reference is part of cover operations. Because you blown up my cover, and you are sending out the message, Mr. Lian Porquia and Mr. Obit De Castro, you're sending out the message in behalf of the CPP, NPA, NDF, which you know and I know and we all know you belong to. Matagal ng panahon. You're sending out the message in behalf of the CPP, NPA, NDF na papatayin niyo ako at ipapapatay ako sa NPA. You think titiklop ako? Doon sa sinasabi niyong party list, titiklop ako sa sinasabi niyo nagsisinungaling ako? Baka nakalimutan niyo na ako si Jeffrey Celis, ang aking middle initial ay K. Kontrobersya. Doon ako nabuhay. Pero hindi ko ipinagkakaila sa inyo
na ang ganitong buhay, nakakaya ko pang tumawa. Kasi it's better to die laughing than to die crying and begging. Hindi po ako magbe-beg sa inyo. Because what I am doing is a service to the people, the Filipino people. The youth, the parents na nabiktima ninyo, na nabiktima natin lahat. Saan ako nagsimula? I was recruited into the College Editors Guild of the Philippines, CEGP, sa West Visayas State University. So ito ba'y pipitsugin ng universidad? Kung minamaliit nyo po ang background ko at sinabi nyo na ginamit ang UP para magbigay ng credential, nagkakamali po kayo. You can check. I was twice valedictorian elementary and high school. Hindi po ako nagsisinungaling. Alam ko pong sinasabi ko. Uulitin ko po, those materials you're attributing to me as lying, ang tawag dyan, alias reference. Gamit yan para isustain ang isang cover. So sabi ko, no need for me to use this mask, Secretary Galvez. IATF, no need for me to hide. At ito'y tuloy-tuloy na. I have burned my bridges. Ang hinihingi ko lang po, huwag nyo sanang idamay ang asawa at mga anak ko. With emphasis sa mga doon sa anak ko. Hindi sa wife. So malinaw tayo doon. Pangalawa po, bakit ako lumabas despite of the danger to my personal safety, to my life? Kasi kailangang matigil na ang recruitment sa kabataan. Matigil na ang pagwasak sa mga pamilya. Matigil na ang walang saysay na pagpatay at mga madugong pamamaraan ng pag-advocate ng ideolohiyang itinakwil na sa buong daigdig. Ang Marxismo, Leninismo at Maoismo ay mga library references ito sa Europe. Hindi ito ginagamit para baguhin ang lipunan. Itinakwil na ito ng Soviet Union, ng Russia, ng China, ng Vietnam, ng Cuba, even the North Korea. And yet, ang paniniwala ng CPP, NPA, NDF, ang solusyon sa ating bayan ay maitayo ang sistemang komunismo at ang sistemang yan magsisimula sa recruitment sa Gabriela, Anak Bayan, LFS, ACT Teachers, ACT, LFS, Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, mga 23 to 24 mass organizations yan. Hindi ko lang nadala ang presentation. Maybe during the Senate, we will give the presentation ng mga organizations na ito. So I am talking from the basis of direct experience. I am talking on the basis that I am on process of executing my affidavit and sworn statement. Panunumpaan ko ito ng dugo at buhay kung kinakailangan. Yes. Pangatlo, I am coming out because matagal na masyado ang 52 years na pagwasak sa ating bayan. We are bleeding 100 billion pesos every year para punduhan lang ang internal security operations at ang counterinsurgency operations. Pero ang hindi na-address, hindi lamang ang CPP, NPA, NDF sa kanayunan, sa red area, sa armado. Ang hindi na-address, itong pag-infiltrate ng schools, pagre-recruit ng mga senior high school, pagkawala ng kabataan mula sa FEU, pagkawala ng kabataan mula sa PUP, sa Santo Tomas, umiiyak ang mga nanay, kagaya ng nanay kung umiiyak at mga nanay namin nang ma-recruit kami. We're turning only 18 years old at time nang ma-recruit kami ng mga kadre ng CPP, NPA, NDF. Nagsimula kami lahat sa legal na organisasyon. Quote-unquote. Kasi hindi yan purely legal. Akala mo lang legal muna. Kasi 3 months, 4 months thereafter, i-recruit ka sa underground organization. Kabataang Makabayan. KM. KM, kung ikaw ay youth and student sector. LFS, CGP, Anak Bayan, Student Christian Movement of the Philippines, NUSP, and then other organizations being infiltrated all over the country. Ito ang recruitment. They do not start right away into the underground. You start from the above ground. Anti-tuition fee increase, anti-dorm fees, lahat ng issue, including pakikialam sa issue ng mga manggagawa, welga, lahat. These are advocacies. These are legitimate, valid issues that demand correct, proper, and timely responses from the government to resolve. Yes. But it does not mean na ibabagsak mong gobyerno kung hindi na-solve kaagad.
It does not mean papatay ka ng kapwa Pilipino. Mag-aarmas ka, magbubomba ka, mga ambush ka ng pulis, papatay ka ng sundalo na may nawawalan din ng mga tatay at mga pamilyang nang umiiyak, kagaya din namin pag namatay kami sa labanan. And yet, ang aming mga leaders, kagaya nila dyan, nila Teddy Casino, Carol Araulio, at nila Obet de Castro, tumanda ka na, Noy. Nagkalumot ka na sa syudad, ayaw mo rin mag-NPA, tapos pa post-post ka pa. At tinatakot mo ako ng narcolist. Di ba't hindi ka nalang nag-NPA? Napaka-ipokrito mo naman. Ilang kabataan ang nirecruit mo? Napaka-ipokrito mo para sabihin mo na ikaw ay aktivista lamang. Excuse me, mga anak nyo ba nirecruit nyo? Oh, di ba? Sana mga anak nyo? Now, kaming babalikan nyo. If indeed you are not part of the CPP, NPA, NDF as you profess into high heavens that you are not part of it, if you are not involved in the operations, recruitment by way of conspiracy or direct activities to the CPP, NPA, NDF using the above ground organizations that you lead, if you profess na hindi kayo kasama ng CPP, NPA, NDF and you do not do underground movement operations, then come out in the open today and condemn CPP, NPA, NDF for all the destruction and for all the killings and terrorism and for all the bloodshed it has brought to the country. Come out in the open. Condemn. Bakit? Bakit ka nagpipigil? Ikinahihiya mong ikondina ang mga karasang pumapatay ng kabataan at nagwawasak ng pamilya? Ikinakahiya nyo ang pag-condemn sa isang organisasyon na CPP, NPA, NDF na gumagamit ng panlilinlang sa recruitment only to find out later on ang mga kabataan na nare-recruit na mamatay sa mga battle zone sa CPP, NPA, NDF, guerrilla zone and guerrilla base. Ikinahihiya niyong gawin yan? Ikinahihiya niyong kondinahin ang pagpatay kina Dato Jomar Bocales, ang pagpatay sa mga inosenteng mga IP leaders na ang kasalanan ay nakipagtulungan sa gobyerno para dalhin ang kasaganaan, kapayapaan at mga proyekto sa lugar ng mga indigenous people sa Mindanao, and yet pinapatay ng CPP, NPA, NDF in cold blood, in public eye, even at the face of their children and their wives, and yet you cannot condemn? Ako ang kukondinahin nyo, kami? Ang i-ostracize nyo? Kami bang kalaban nyo? Para kanino kayo? Kami bang kalaban nyo? Yung mga nare-rape na mga kasama. Sa Samar ngayon, 2. O mga, may nandito rin mamaya. Kung kaya, wag ko mo nang ituro kung saan yan. Baka it's very sensitive. Hindi ko alam kung pwedeng talakayin dito kaagad. Yes. Kinundina nyo ba ang 3,000 plus na pinatay ng mga dati nating kasama? Kinundina nyo? Para ipanawagan na tama na CPP and PNDF na dadamay kami sa inyo. Itigil nyo ng pag-ambush sa mga inosenteng sibilyan. Itigil nyo ng pagpatay. Itigil nyo na ang paghuthut ng pondo sa pangungutong ng CPP and PNDF sa Globe, sa Smart, sa mga kontraktor na malalaki. Kinukundina nyo ito? Do you condemn them? Oh, bakit ayaw nyong gawin? Pangalawa, kung yun pala na ayaw yun ng red tagging, quote-unquote, which is your own invention, our own invention, when we were there, bakit hindi kayo sumama sa government? Makipagtulungan sa efforts ng government. Not to leak the A of the government, but to support good initiatives of the government. To transform and reform the government by delivering good services, good governance, and serving the people away from violence, away from creating orphans and widows and widowers. Diba? Malinaw, ibang agenda nyo. Galit kayo sa akin, galit kayo sa amin dahil lumabas kami. Speaker Lord Alan Velasco, I request and we request, let's suspend the rules in Congress. We will face them, face to face, without parliamentary restrictions. And let us speak before the nation through your Congress, through our Congress. It's not their Congress, after all. Nandyan lang sila para kumuha ng pondo, sweldo, access sa proyekto at makapagpropaganda, makapag-submit ng resolution, pahirapan ang budget ng military, ng police, ng PCOO, lahat ng government agencies that support the national initiative to bring on the whole of nation and whole of government participation to put a decisive end to communist insurgency. Lahat ng government agencies pinapahirapan nila sa budget hearing. And because of that, nagagamit nila ang objective na yan. Infiltrate Congress
by sabotaging and creating wedge and rift within Congress and all politicians and get the funds. Hindi ko alam kung tama ako, Speaker Velasco, sir. Every congressman, congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget every year. That's not PDAF. It is a budget for your consultants, office, sahod, at iba pa. You can just imagine, mga kababayan ko, you can just imagine why the President right now is so serious to put an end. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na ang mga Communist Party kadre na nagkukunwari at nagsisinungaling na nakaupo sa loob ng Kongreso, 6 sila. Pangangalanan ko isa-isa. Si Gaiti, si Kulyamat, si Sarati, si Ilago, si Brosas. Sinong hindi nakasama? Si Castro. Oh. Lahat sila miyembro at pinuno ng Communist Party in their own organizations where they belong. Siguro hindi ko yung isa-isain, mahaba kasi yun. Bibigyan ko yun ng pagkakataon na magtanong. Pero, dinideny nila ito. And yet, they cannot condemn the CPP and PNDF. You can imagine 408 million pesos. Anim Tama bang math ko? 68 million times 6. Diba? It's around 400 million. At walang ibang ginawa itong 6 na ito. Simula 2001 pa, ang mga party list na ito na kinreate namin sa CPP, they are all for the overthrow of the government. And yet, we are paying them inside Congress to do nothing but to attack, malign, and subvert the authority of the government and bastardize the democratic institutions like Congress that we have. Malinaw kung bakit kami lumalabas. Papatayin ba kami? Opo, papatayin kami kaya sila nakatakip ng mga muka. Kasi may mga pamilya pa sila. Ako may pamilya din pero hindi pa sila handa. Ako pinangalanan na. Do I have a choice? Wala na. This is going to be war. War of information, war of decision for standing up for truth, and war to side with the people. Matagal na panahon na nabubuhay ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mamamayan sa takot dahil papatayin ka ng NPA. Pag media ka nga na parang malapit ka sa military, wawarningan ka. Pag ikaw ay government official na malapit sa military o nakikipagtulungan sa police at military, ikaw ay wawarningan or papatayin ka, pati judge, fiscal, takot sa kanila. Sino na lang hindi matatakot sa inyo? Natatakot ba ako? Of course. Pero tinaya ko na buhay ko Sorry for the word. Dala ko yagbols ko, obit. Bit-bit ko. Patayin man ako ng CPP and PNDF, no regrets. I died for the cause of peace. For the cause of the widows, the children na sinira ng CPP and PNDF, which you cannot stand to condemn. May red tagging? No. Red tagging is an invention of the CPP, NPA, NDF. Ako na magbato ng mga issue na ibabato nila. Mamaya sa inyong mga tanong, no holds barred question ito. I am facing the nation, no need for me to hide and cover my face. Ito ay totoong balita. We know news is information as well as business. Bibigyan ko kayo ng balita. Itong balita. I'm coming out in the open. I'm challenging them before the halls of Congress with suspension of parliamentary rules restrictions. Let us speak before the nation through Congress. And paagahin na natin, Senator Ping Lacson, paagahin na natin. Kami na po ang nananawagan kay Senator Ping Lacson, paagahin na po natin. Dito na po, lantad na kami. In an executive session, maybe some of them can come out also. Many more from Mindanao. Many more from Visayas. Hindi lang po ako. Now I am standing up for them. For the nation, for the people, for the children, against CPP and PNDF, and the conspirators, collaborators, enablers, and skilled, pretentious operators, kagaya ng Gabriela, leaders not all members are CPP. The leadership of Gabriela, Anak Bayan, Anak Pawis, Bayan Muna, you name it, mga 24 organizations and 5 party list, including mga NGO. Marami po kayong malalaman sa amin. Sino-sino ang in-infiltrate, sino-sinong kinukutungan, sino-sino ang nagsisimpatize sa kanila. At anong tunay na kulay nila. All of those sitting in Congress representing Anak Pawis, Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, you cannot sit there, much less you cannot even be nominated as part
of the party list representation of these organizations which are created by the CPP, led by the Communist Party, connected in supporting the NPA and the NDF for the armed struggle and the violent overthrow of our nation, you cannot be there in Congress if you are not a hardcore CPP cadre. I attest with my blood, sweat, and my physical danger put in life in line today. Totoo ang sinasabi ni General Parlade, ni Yusek Lorraine Badoy, kami po magpapatotoo. Hindi po kakasya ang inyong program, pero ito ang pamamaraan. At kami po'y mag-iingat because this will take a process. Tama na po. Ang CPP, NPA, NDF, bigyan natin ng katuturan at pagtulong ang naghihinagpis na mga nanay na nawala ng mga anak na nirecruit ng grupo nila Sara Ilago and yet tinatago nila dyan sa mga safe houses nila, sa mga underground houses nila at sa headquarters ng bayan mo, ng anak bayan, na kinukonsinti nila Nery Colmenares, nila Gaiti, nila Sarate. Sabi nila, kakasuhan nila ako. Kakasuhan nila kami, lalo na ako. What more can I lose? Hello, sirs, ma'am. Mamamayang Pilipino, I'm already willing to lose my wife, my wife, my children, kasi alam ko pati sila in danger. Umiiyak bang asawa ko? Simulat sa pool mula kagabi pa. She is crying for these things. Hindi ako sumagot sa Facebook nila, dito ako sasagot sa harap ng taong bayan. And I am open for your question and answer. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at dapat ibasura ang CPP, NPA, NDF at lahat ng mga kasabwat nila na nagiging kagamitan para mag-recruit at magsira ng kabataan at iba't ibang sektor at ng ating mamayan. Maraming salamat po sa inyong pagdating dito.